Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Huwebes pitsa 27 sa buwan sa Nobyembre tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento kanyang alagad sa kahanginan Malu Inocando Tabar. Solo flight gihapon uban ni ko hangtod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Di ta maglangan ato dayong dawaton ang atong labing uwahing pagbanabana sa lakat sa kahimtang panahon. Hikins pag-asa maktan, Sir Jomer Eclarino. Good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Berbina naanan sa 230 kilometers amihanan sa may Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ug nakataas gihapon ang signal number 1 diha sa may Kalayaan Island. Atong weather condition sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather. Gawas ini na yung mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan malinawon ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Haring adlaw mo salap alas 5:19 sa hapon. Ang dagat muhunas alas 7:01 unyang gabi motaab alas 4:19 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:11 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomer Eclarino. Sir Jomer. Yes, ma'am. Good morning. Yes, good morning. How are the kanang weather conditions in the coming week looking man sad sir? Doon na pa batay hawan-hawan nga kalangitan or doon na basad tay gibantayan? Yes, ma'am. Within 3 to 5 days, so okay ang tong panahon, generally fair weather. And first week of December, natay nakita naman na possible formation of low pressure area or circulations until there is a second week of December. Okay, but wala pa ni siya indication sir nga mokusog, no? Low likelihood pa sa atong latest analysis na maging bagyo. So kini if madayon kining LPA, so makasinati gyapon ta mga pag-uwan-uwan. Okay, dagang salamat Sir Jomer. Good morning niyo diha sa Pag-asa Mactan. Ay, siya pa yan, mama, yung buntag. Dagang salamat. Dagang salamat Sir Jomer Eclarino ug may buntag sa ninyo dinha sa Pag-asa Visayas na Bureau diha sa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, why kang aktol flood wall in Dumanhog collapse. Sa super balita sa Sunstar, mitubag sa sugo sa lawas, patay. Sa The Freeman, Comelec junks protest versus PAM filed by former Governor Gwen Garcia. Sa Banat News, sa The Freeman, natagakan og sanga patay 55 anyos nga babay. Sa Philippine Daily Inquirer, flood mess case steps up, RAPS filed versus 7 lawmakers. Sa Philippine Star, Co and 7 lawmakers face plunder and graft cases. Sa Manila Times, Co and 7 congressmen face plunder charges. Ug sa Tempo, Digos City Village Chief gunned down. 2 million pesos reward offered for mastermind's arrest. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik, ato'y padangat atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu,
Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
Pagbalik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, syudad sa Mandaue motukod og tent city alang sa mga residente nga nawad-ag panimay tungod sa bagyong Tino. Moabot sa 300 ka tents ang ihatag sa Department of Social Welfare and Development alang niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Dinhi sa hawan nga bahin sa pasilong sa Paradise sa Barangay Gezo, gikatak ng itukod ang tent city sa syudad sa Mandaue alang sa temporaryong kapuy-an sa mga pamilya nga nawagtangan og panimay sa dakbayan tungod sa bagyong Tino. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga sugdan ang pagtukod sa tent city sunod semana. So again, namin may ipang interview sa atong mga punong barangay, sila willing mo transfer dire. Layo ko sa ilang lugar. So ganahan sila dito na again akong gisulti kanina balil lang ba silang parente or silang mga silingan. Mora gyud di ba sa taka kung gusto bili gyud sila. Diba so ato lang gi-verify karon kung kinsa gyud willing na mo balhin diri sa pasilog na area. Sa inisyal nga datos, moabot sa libuan ka mga pamilya ang nawadan og panimay human sa grabing pagbaha pag-awa sa sapa sa Butuanon tungod sa bagyo. Ang tent city butangan og kompleto nga pasilidad sama sa bathing area, community kitchen, child-friendly space ug supply sa tubig ug kuryente nga magamit sa mga mopuyo sa maong lugar. Gamiton sa pagtukod ang 300 ka tent nga ihatag sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 7. Matud ni Uwano nga delikado na ang pagtukod og balik sa kilid sa sapa sa 3-meter ismet zone. Temporary, pareho sa dalang uban na diha karon. Transitory raman ni siya until we find a permanent location para ani nila. Pero knowing man gud sila ganahan balhin og layo sa ilang lugar, maka-purchase tag kanang lahat man katabang siguro ta sa national ana kung isod na gyud kay niyang kaning yuta dili siya sa Mandaue kay taas na gyud presyo. Maybe we could consider pasriyahan ng atong city council na purchasing lots outside of the city of Mandaue para ma-accommodate ni nato. Mauusab kini ang giawhag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lokalidad sa iyang pagbisita sa Sugbo nga i-relocate ang mga pamilya nga nagpuyo sa no-build zone. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang kagamhanan sa syudad sa Sugbo nangitag relocation site alang sa mga apektadong residente sa bagyong Tino. Giauhag ang mga eksperto nga tabangan sila aron makahimog disenyo sa himuon nga emergency shelter. Ang kasayuran ihantud ni Gian Navarro. Nangita og bakanteng luna ang Cebu City Government aron adunay kabalhinan ang mga apektadong residente sa bagyong Tino. Apil na ang ubang mga katalagman. Matud ni Mayor Nestor Archival nga adunay sila'y igong pundong gigahin aron makapalit og luna nga himong relocation site og katukuran sa kapuy-an alang sa mga residente. Ilabi na nga gipatuman ang no-build zone ngadto sa mga nanimoyo duol sa dagkong sapa human nga nasinati ang grabing lunop. Nagagikan ng pundo silang savings sa Local Development Fund, sobra gikan sa Disaster Fund ug tabang gikan sa National Government. Sige patagpangita og yuta because the moment we have that land, we will now be coordinating with DSUD and NHA para makasugod data sa atong hinganlan og mga MRB. I-consider usab sa mayor ang katuguran sa emergency shelter alang sa mga namakwit gikan sa mga lugar nga delikado sa baha ug landslide. Maong nagpatabang siya sa mga eksperto alang sa pagdisenyo sa himuong Pinoy-anan nga magamit panahon sa matag katalagman. Pinaagi nini, dili na sila magsaligpa sa paggamit og classrooms aron himuong evacuation site sa mga residente. Naagan ni bagyo or na earthquake, automatic na tang magamit ato para mabutang nato sila sa outside, not necessarily ibutang nato sa dito sa complex. Subsub ang pagpaayo sa mga nangagubang dalan human sa kusog nga bagyo, ilabi na sa bukirang dapit ning syudad sa Sugbo. May pasalig si Mayor Archival nga dili nila kalimtan ang pagpaayo sa gubang dalan sa Barangay Guba diin ni samot kini human sa nangagig mga bagyo. Subay kini sa kabalaka sa mga nanimoyo, ingon man mga netizens nga mabutang sa alanganin ang maong karsada. Ginawan ko sa kapitan. So ang nitabo karon mahuman to ang siraw kay kakita mo sa siraw after sa Silaw Garden nahugno. So karon gitapakan na and hopefully within this afternoon or tomorrow mabalik na nato dito. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, ang syudad sa Mandaue, padayong musalmot sa Sinulog Festival 2026, bisan pa man sa mga kalamidad nga nasinati.
Hinoon, paubsan ang pundo nga igahin alang niini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Gikumpirmar ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga mosalmot gihapon ang syudad sa Mandawi sa Sinulog 2026. Matud ning Uwano nga dili sila mo back out sa festival. Nakasugod na usab og practice ang cultural dance troupe pagpangandam sa ilang performance. Sinulog niya hatag sa nalang to sa Santo Niño. Pero kung mas simple lang, kasabot naman siguro ng tao, pero we will not withdraw. Kinabudgeted naman sana siya. Actually, cut in half, pag ang atong i-allocate. Hinuon gimando sa mayor nga paubsan ang budget sunod tuig nga igasto sa mga gikinahanglan sama sa costume ug props. Kinitaliwa na sa epekto nga nahatag ni Bagyong Tino sa syudad ug nang labay nga linog. Last year siguro nagasto mga 10. Akong ginandiri kung nagasto tag 5 na lang, much better. Pwede naman kuno madara man. Sugod naman ko practice ang atong mga presenters pa. Sa Sinulog 2025, nakuha sa Mandawi City ang second place sa Sinulog-based category. Second place usab ang syudad sa Best in Musicality sa maong kategorya. Sa baguhay lang, si Mayor Gerald Anthony Samsam Gulia sa syudad sa Talisay ug Mayor Ramon Nato Durano III sa syudad sa Danao ang nipahibaw nga dili sila moapil sa Sinulog sunod tuig. Matud nila nga ang pondo alang sa festival ilang ibalhin alang sa recovery effort sa syudad pagtabang sa mga komunidad nga naigo sa Bagyong Tino. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa dugang balita, mga kadagkuan sa Lapu-Lapu City College ni hatag og katinawan sa hinungdan kung anong nalangay ang paghatag ang honoraria sa ilang mga contract of service faculty. Ang maong mga magtutudlo, nakadawat silang sweldo nito lang Lunes para sa unang 15 ka adlaw nining buwan sa Nobyembre. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Niatubang sa mga sakop sa media ang mga kadagkuan sa Lapu-Lapu City College aron mohatag og katinawan sa nikatap sa social media nga nalangay ang honorarium sa ilang mga contract of service faculty. Ang gipasabot niini mao ang honorarium sa mga magtutudlo gikan sa Nobyembre 1 ngadto sa 15 ning tuiga. Matod ni Dr. Maria Noelin Borbajo, ang college administrator sa Mongtonghaan, nga sila mo'y mo proseso sa honorarium sa mga magtutudlo nila nga mga naka-contract of service. Apan gitataw niya nga sa pag-release sa honorarium, lauman gyud ang pagkalangay tungod sa proseso. Naatlan usab nga paghuman sa cut-off date sa gunson ang mga adlaw nga way klase. Gipasabot gyud na namo sila nga ang sweldo dili gyud nato maimpunto sa 15 or 30 or 31. Kay kinahanglan pa man mag-process sila sa ilang DTR. Ang amod yung giingon ana nila, huna-huna na lang ta nga ang para 15 mo fall og 22. Ang para sa 30 more or less mo fall atong ingnon 5 or 7 sa sunod nga buwan. Ang bet sa 15 niining buwan sa Nobyembre, naatlan nga Sabado, hinungdan nga wa dayon makahatag ang mga magtutudlo sa ilang mga daily time record kon DTR. Nobyembre 18 na sa hapon na kompleto ang ilang mga DTRs ug sa mga adlaw pa nasugdan ang pagproseso. Naatlan usab nga way klase og trabaho pagka Nobyembre 20 tungod sa fiesta. Padayong giproseso ang sweldo pagka Nobyembre 21. Niadtong Lunes lang, Nobyembre 24, nadawat na sa mga magtutudlo ang ilang honorarium. Sigun pa sa college administrator, nga wa sila'y nadawat nga formal nga reklamo kabahin niini tungod kay daan ang gipasabot ang mga magtutudlo. Maong gikatingalad anila nga adunay nang gawa sa social media. Matod sa usa ka contract of service faculty nga si Aldrin Donasco, nga magtulo ka tuig na siyang instructor og kinigyud maoy sistema sa tunghaan. Actually, di ko man yung makaingon nga delay kay as said sa akong kauban, mga 3 to 4 days lang as usual. And as a contract of service, nakasabot jud mi kay namatay gitawag nga process. Itataw usab ni Dr. Borbajo nga aduna sila'y igong pondo nga ikasweldo silang mga magtutudlo tungod kay karong tuiga gigahinan sila sa lokal nga kagamhanan og 64.3 million pesos nga budget. Ang Lapu-Lapu City College adunay 71 ka mga magtutudlo nga naka-contract of service. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, upat ka mga timbangan nga gigamit sa pagpanikas sa mga negosyante sa merkado sa Lapu-Lapu City gisakmit ang market inspectors, subsub ang pagpahigayon og random inspection suman makadawat og mga reklamo. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca.
Sukad ni adtong Lunes, upat na ka mga timbangan sa merkado sa Lapu-Lapu City ang nasakmit sa market inspectors, human nasuta nga gigamit kini sa pagpanika sa mga negosyante. Matod ni Elena Caballes, ang market supervisor, nga niadtong adlong Domingo, adunay video nga nikatap sa social media, kung diin adunay customer ang nagreklamo sa timbangan sa merkado. Hinungdan nga niadtong Lunes, nagpahigayon sila og random inspection sa wet market ug naaktuhan nila nga may mga timbangan ang gigamit sa pagpanikas. Gani, tulo ang ilang nasakmit, duha niini gikan sa fish section, samtang usa ang gikan sa meat section. Samtang kaganihang buntag, nagpahigayon na usab og random inspection ang market inspectors ug usa ka timbangan na usab ang ilang nasakmit gikan sa fish section. Sigon pa ni Caballes nga posibleng makamulta ang mga tag-iya sa mga gisakmit nga timbangan. Based atong ordinance, kung ang ilahang kuan was deliberate, nagi intention nga kuan ilang timbangan, fraudulent kid siya, either gi-alter siya, so pwede siya maka-penalty of 500 pesos. Possibly pwede sa siya imprisonment, depende sa kuan sa court. Dugang pa sa market supervisor nga sa usa ka semana, katulo ka higayon sila mag-inspection bisan pa man og wa sila reklamong nadawat. The inspection man gid mi. Anya sometimes man gud ang di man gud ang timbangan ang depekto, to be honest lang na amang gud sa ang tao gid mismo ba ang naninda sahay tikasan jud sad murag aptikais kamot daghang mga pwedeng posible na kuan nga way nga magmanika sila. It could be ang ilahang plato nga gigamit, so kitang mamalit unta magbantay sa jutay. Karong hapit na ang buwan sa Disyembre ug budasok na ang katawhan sa merkado, gipasalig ni Caballes nga subsub ang ilang pagpahigayon og random inspection aron masiguro nga di makapanikas ang mga negosyante. Lakip usab sa ilang suruyon ang mga satellite markets. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Mubalik ta karong taud-taud ug sa atong pagbalik ubay-ubay ang atong mga panghisgutan gikan diri sa Sugbo hangtod na sa kauluhan ug hangtod pagyud sa Vatican. After this break. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kiss me, let me live so wide. The things that bothers me is looking like you're fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. This is all from you.
Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Karon arita sa ato ang unang hisgutan ang dakbayan sa Sugbo. Mo patuman na unya o gipaabot nga istrikto na unyang mo patuman aning pagtarong gani og sinuluban sa publiko tungod kay nipasar na ang ilahang lakang nga mupatuman niining mas respectful and family friendly environment nganuman tungod kay numdum mo adtong nagpasar og ordinansa si Cebu City Councilor Attorney Cecinio Bebs Andales sa Cebu City North District ang iyahang Public Decency and Attire Ordinance of the City of Cebu na humana, napasar na after its third and final reading kagahapon. Ang maong lakang nga giduso ni Konsehal Cecinio Bebs Andales mao kining magsilot og mga individual nga magawas-gawas sa public areas sa mga pampublikong dapit nga kanaganing
indecently exposed or half naked. Unya, ang ilang pamaagi ani magsugod matud pa sa mga pahimangno o warning hangtod kung magsigi moabot na ni sa multa and community service sa mga repeat offenders. Ang maong ordinansa mo cover sa mga pampublikong park, kadalanan, highways, plazas, markets, public terminals, malls, establishments, and government offices. Ang mga kalapasan maglakip kanang exposure of the upper torso, kanang dili magkuan gani, di mag t-shirt, kanang wearing underwear in public. Naabay mag-wear underwear in public? I think kanang mga ubano kanang mag-boxer shorts, underwear man na, abi ninyo shorts lang na. So probably appeal na. Or the use of sheer clothing revealing intimate areas. Kanang sana akala mo lang wala pero meron kanang habi ni mo guway sinina pero nagsinina di ay, or kung sa pinabali mo ingon ka nagsinina pa man in taong ka nga nakita naman na imong kalag, di ba mo man na ilang isulti permiso kana apil na. Si Andales ni pasabot ato sa ilang regular session ni ining karong semana nga ang ordinansa nga iyahang giduso was prompted by a request from the Department of Interior and Local Government nga nag-auhag sa City Council nga muduso sa maong lakang atol sa executive briefing ni adtong Hulyo 7 tuig 2025. Matud ni Attorney Bebs Andales o Konsehal Bebs Andales nga mga silot o pagpatuman niini are intended to be both reformative and educational, incorporating seminars and counseling alongside administrative or criminal aspects. Usahay magtan-aw ta ba ka ng namon koy makit-ano nga magkatawa ka na mo ato 7-Eleven doon niya Daisel. No, nakatapis ra si ati. Ngano de kati kay nara ilang balay sa tapad, pero sometimes makaingon ta. Maglahi sa tan-awon ba? Which is also why in a lot of hotels naa sila no pajama policy. Kaya ang uban man sad manaog lang, way ligo, way panghilamos, mudritso lang og pamahaw kay buffet, kay nakastay sila. So ang uban na ay ana nga policy, no pajama, no slippers. So kana private man na, no, but kani in public places gid ni. So lakip sa mga silot nga ipatuman aning lakang karon nga giduso ni Konsehal Bebs Andales katong mga di pwede maghubo-hubo, di pwede di mag t-shirt, unya di sad pwede nang mga nigpis kay mga sinina. So first offense, verbal warning or mandatory orientation sa barangay hall kung diin nahitabo ang maong kalapasan, and then a written reprimand. Second offense, mandatory participation in gender sensitivity and public decency seminar. Third offense, multa o 1,000. Fourth and subsequent offenses, 3,000 with referral for behavioral counseling. Refusal to participate in the mandated seminars or counseling may result in the filing of administrative and criminal charges with a maximum penalty of 5,000 or 1 year imprisonment. Exemptions are provided for private areas not visible to the public, religious or cultural performances, official sports events, work-related attire, medical, work-related attire. Oh, sige, bitaw. Kung swimsuit, kung lifeguard ka, sige, okay. Medical emergencies, breastfeeding, and individuals in designated or permitted venues such as beaches and swimming pools. Ang pagpatuman, ipaygayon sa Cebu City Police Office, Anti-Indecency Board, and deputized barangay teams. The City Legal Office will provide support in resolving disputes and appeals, and the ordinance takes effect 15 days after its publication. So magbantay-bantay ta kay usahay na ana ang mga tao labi pa ning mga laki no nga kanang maghubo-hubo or gani o di magsinina dias kadalanan. So kana I think appeal na siya. So arita sa laing paghisgot-hisgot ang flood control issue ato sa ning unahon ang kining diha sa Dumanhog, no, kay doon na naman to'y nigawas nga investigasyon. So ang sa Dumanhog ngano kunong na kanina si tawag ganyan na collapse ba, natumpag ang kining flood control project. So karon after ni sa Tropical Depression Verbena, kining daghag nakakita and nagawas sad ni sa social media and even sa traditional media ang pag-collapse sa usa ka bahin ining flood control structure sa barangay Kang Aktol
diha sa lungsod sa Dumanhog ni atong Martes, November 25, 2025. Human atong mga kadlawon nga kusog ang bulog sa tubig tungod usab sa pag-uwan nga hatod sa Tropical Depression Verbena. Si Dumanhog Mayor Efren Guntrano Gungun Hika ni pasalig sa publiko nga ang struktura was built to plan and not substandard. Ang maong insidente nagsilbing concrete example sa infrastructure struggles sa lalawigan. By coincidence, kanimatud pa nga pagka-collapse provides a real backdrop for the Water Secure Forum nga mutigom sa nagkalain-laing mga local and international experts karong adlaw dire sa Cebu City. Magtawag ni sila, magtigom ni sila. But aron masabtan sab ni base sa investigasyon ni Dumanhog Municipal Engineer sa Dumanhog Municipal Engineering Office, ang struktura matud pa gitukod strictly according to the approved design. Apan matud pa, quote unquote, the extraordinary volume of rainwater runoff nga hatod sa Tropical Depression Verbena overwhelmed the facility. The design relied on weep holes to release water, but these proved inadequate against the sheer volume of the runoff. The failure mechanism was caused by a phenomenon known as extreme hydrostatic pressure, a massive amount of water na trap matud pa sa luyo sa wall kaning bongbong sa flood control project mo hinungdan nga ni humok ang yuta ug naapektuhan ang pundasyon niini. Unya tungod sa kakusog sa tubig wa na ni kasugakod sa pressure sa nag-abot ng pressure, no, mao nang nibigay kanabang na ang akong nakita even dito sa Asturias katong flood control project or irrigation project sa National Irrigation Authority dito nga nakatampo sad sa katong grabe nga massive flooding dito was ang tubig bisag unsa pa kalig-on sa mong infrastructure mangita gyud siya mukankan sa ilawom. So I think mausad na ang ilang explanation, no, kay nahumok ang yuta, nahuyang ang pundasyon, wa na kaagwanta, solid ang imong wall, sakto kuno sa pagkatukod, pero mao mobigay gihapon tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. So, after diini, ang kining naa sila gitawag og lapsed warranty, dunay nakit-an nga development sa repairs ani, giklaro ni Mayor Hika nga usa ka key detail nga nakakos og initial confusion was that the Department of Public Works and Highways or DPWH determined that the contractor involved was not QM Builders. Ang actual contractor whose identity wa gi-specify sa mayor has voluntarily accepted responsibility for the incident. The acceptance is notable because the warranty on the project had already lapsed, meaning the contractor was not legally obligated to perform repairs for free. San Pamanini, they have committed to reconstructing the facility at no cost to the local government and isaad silang kompletohon ang trabaho within 1 week. Itumbok ni Mayor Hika nga kining voluntary action is significant, stating that it shows the contractor takes their role seriously and is willing to correct the situation. Onya, biyan tanig kadali kining pagbaha dinhi sa Sugbo kay naabot naman lang yung tagbaha. Ato na lang ning lahuson sad sa nagpadayon nga kagubot kabahin aning iskandalo, no, sa flood control and corruption dinhi sa ato as Pilipinas tungod kay ang ato ang mga key players, no, pipila pa ka mga magbabalaod gikan sa House of Representatives gawas ni ining si Representative Zaldico kinsa nagtago-tago karon og ni-resign na sa iyang posisyon, nagatubang na karon og kasong plunder, graft, bribery and conflict of interest at the Office of the Ombudsman. Si Ko kinsa kanhi representante sa Ako Bicol Party List has been named in connection with the firm FSCO Builder Supply og sa sayong bahin napasakaan na sa nisyag kaso with a flood control project in Oriental Mindoro. So, kaning gitawag nila matud pa si Independent Commission for Infrastructure ICI Chair Andres Reyes Jr. niingon kagahapon na siya term contractor. Congressman na, contractor pa. So, kini ko nung mga gitawag og contractor
are katong mga sakop sa Kongreso o ilang mga pares or mga pamilya nga na nag-iyag mga construction firms og nagdawatan og mga project awards or nakakuhag mga kontrata gikan sa DPWH. Matod ni ICI Chair Andres Reyes Jr. nga ang kining walong mga opisyal appeared to have violated the Code of Conduct for Government Officials and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, among others. Ang ubang mga magbabalaod ug ang ilahang mga related nga mga firms nga nalakip sa labing bag-ong ICI DPWH recommendation ngadto sa Ombudsman mao ang Construction Workers Solidarity Representative Edwin Guardiola or formerly Guardiola Construction, Laurel Development Corporation, and S. Ang General Construction and Trading Incorporated. Uswag Ilonggo Representative James Ang Jr. nga mao ang IBC International Builders Corporation and Alencon Development Corporation. Pusong Pinoy Representative Journey Nisay nga mao kining JVN Construction and Trading. Unsa man mga party list man in taon niyo Kopo in taon niyo Unsa pa ni Bulacan Representative Agustina Pancho nga mo'y tag-iya or linked to CM Pancho Construction Incorporated. Cagayan Representative Joseph Lara, JLL Pulsar Construction Corporation. Surigao del Norte Representative Francisco Matugas, Boom Metrics Development Corporation. Tarlac Representative Noel Rivera, Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Sa sayong bahin kagahapon sa usa ka video message si Presidente Bongbong Marcos may anunsyo usab nga ang ICI ug ang DPWH were to jointly submit evidence to the ombudsman needed to pursue the criminal charges against the lawmakers. Ang mga kontraktor matud sa ICI nakakuha nig total of 1,301 public work projects worth 92.28 billion from 2016 to 2024 or sukad sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang siyam kapahinang dokumento nga gi-address ngadto sa ombudsman nga si Jesus Crispin Remulla naghatag ning breakdown sa mga infrastructure projects nga naadto sa mga gitumbok nga mga flagged construction firms. Unya subay usab niini si Ombudsman Remulla nang aning kamot na sab ni ron aron makakuha gyud og travel ban batok sa 77 ka mga tawo nga nalambigit sa mga flood control projects. Si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ni request na kini sa Bureau of Immigration nga mopatuman og travel restriction sa 77 ka mga opisyales ug mga pribadong individual kinsa subject karon sa usa ka fact-finding investigation kabahin sa alleged anomalous flood control projects. Matud ni Ombudsman Remulla sa usa ka press conference kagahapon nga ang pagpatuman sa travel restrictions maglambigit kinig mga magbabalaod o mga kontraktor. Siya niingon nga basta under investigation ka, you're part of government, you should not be traveling and leaving this jurisdiction. So kung appeal ka ani, ang iyang request nga travel restriction lahi sa precautionary hold departure orders nga gi-issue kaniadto sa Sandigan Bayan. Matud ni Remulla, timan-i nga kung appeal ka sa gobyerno, when we join government, we surrender that power already to the right to travel because every time we travel, even for personal or official capacity, we have to get a travel authority. It's understood. That's why we're telling these people who are under investigation not to leave the country. So, final na to. Di sa mo manglakaw kung nalambigit manggay mo. Biyaan na sa taning baha. Arita, kagaman niya lang tag-oras. Arita sa uso manggod ni Rono, kani manggong kuan, kani manggong moingon ta ang kining cavities makadaot sa ngipon, pero ang kabit-kabit makadaot sa kaminyoon. So karon ang Vatican, ang ato ang bag-ong Santo Papa niingon nga di na kinahanglan og daghang mga dili kinahanglan kuno nga lisod nga kwentada o lisod nga complicated nga mathematics. Ang Vatican niingon para nato mga Katoliko ang usa lang ka paris igo na. Sa usa ka bag-ong decree nga giaprobahan ni Pope Leo
the Vatican's top doctrinal office told the world's 1.4 billion Catholics that they should seek to marry one spouse for life and should not have multiple sexual relationships. Iyang gisaway usab ang kining practice of polygamy in Africa, including among members of the church. The Vatican reiterated that it believes marriage is a lifelong commitment between one man and one woman. So klaro na ha, kani kunong kaminyoon kay buo kinabuhi ni nga commitment tali sa usa ka lalaki ug usa ka babae. Wa ni niingon nga usa ka lalaki unya depende na lang og pila iyang mauyunan nga mga babae or vice versa. The decree, which did not discuss same-sex relationships, focused on what it called the richness and fruitfulness of traditional marriage. It encouraged Catholics to find one spouse and become committed to them. Every authentic marriage is a unity composed of two individuals, which requires such an intimate and totalizing relationship that it cannot be shared with others. Yang uban kay mga kuan man kaayo generous man kaayo i-share mo sa ilang kaugalingon to others. Unsao man na. So, matud pa nga marriage is a union between two people who have exactly the same dignity and the same rights. It demands exclusivity. The question of how to better enforce the Church's teachings on marriage was debated at two Vatican summits in 2023 and 2024, which the late Pope Francis hosted to discuss the future of Catholicism with hundreds of cardinals and bishops. So, kini, maong dokumento, wa naghisgot og buwag or divorce, which the Church does not recognize as it views marriage as a lifelong commitment. Apan doon na sila'y annulment process, which evaluates whether marriages were properly contracted and stresses that partners are not expected to stay in abusive relationships. So, mauna, final na kuno ingon si Pope Leo, usa lang, one spouse is enough. Dili kinahanglang usa ka spouse sa balay, usa ka spouse sa opisina, usa ka spouse sa uban pang mga lugar. So hinaot unta nga kini ato ang i-reflect og ato asang bawnon matag adlaw sa atong pagpanginabuhi. Una tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aniyang pulong kinabuhi. Ang Sabat Rest ipatuman ni Jesus aron dinhing adlaw atong mahinumduman ang kayo sa Ginoo. Aron sa paghatag sa tawo pahuway gikan sa tibok sibana nga gimuhatod. Ang mga disipulo ni Jesus ikasabaan sa mga Pariseo tungod sa ilang pagpanguha o bayis dito sa uma. At tun sa adlaw ng ipapahuway kinilita mo. Apan, ipanaligdan ni Jesus ang iyang mga disipulo. Kay alang niya mas mayroong danon nga unahon ang pagpanginanglan sa tao kaysa balaod o ritual. Tinuod nga mayroong danon ang paghimo og sakripisyo alang sa Ginoo. Apan mas mayroong danon alang kaniya ang paghatag og bili sa atong isikayhon. Magunsa man ang imong paghatag og sakripisyo sa Ginoo kung dili ka kabaong hatag sa imong upa o kaluoy sa man. Gani si Jesus may putlo man sa gisulti sa propeta Hosea na nag-ingon, ang akong mikinanglan mao gugmang walay pagluban, dili ang mga halad. Mao kini ang pulong nga maghatag og giya kaninyo sa inyong kinabuhi. Magampo kita. Lagitong amahan, tinguha namo nga musunod sa imong sugo nga hatagan na mong bili ang among isig kaingon. Aron kini mo'y among buhing sakripisyo alang kanimo. Amen. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong
ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy, Nanay Dayan, Tatay Dodong Limshua, Sir Dennis Tabar, salamat, at mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne, sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa inyong pagpakig-uban sa ngan sa ako ang partner nga si Attorney John Destacamento. Murag taod-taod na yun na kung wa nakitaan mga 2 ka semana na. Kumusta na ka, Attorney? Okay ka pa ba dyan? Ako ay yung alagad sa kahanginan Malu, Ilocano Tabar. Salamat sa iyong papakig-uban and see you tomorrow kay Thursday Monday ron sa atong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugi. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa